Welcome to Bethel Online Education Hub. Learn anytime, anywhere. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more. Let's learn together, the Bethel way. This is lesson 13 of your subject Media and Information Literacy about visual information and media arts. Visual information is the artistic or creative representation or interpretation of an idea, concept, or emotion using different media. So, pag sinabi niyong visual information in short, ito yung paano nyo ba nakikita yung isang art or yung information using media. Visual media and information, these are materials, programs, applications, and the like that teachers and students use to formulate new information to aid learning through the use of analysis, evaluation, and production of visual images. So, ito yung paggamit natin ng iba't ibang materials, iba't ibang program and application para mas makapag-provide tayo ng information or makapagbigay tayo ng mga details regarding with a certain issue or concern. So, ito rin yung ginagamit para i-analyze at saka i-evaluate kung ano na yung nagawa or kung ano ba yung mga naging outcome regarding sa isang activity na ginawa ninyo as student. So again, visual media and information. So mga materials to na ginagamit ng isang teacher o kaya ng kahit na sinong nagtuturo o kahit na sinong gustong mag-provide ng information regarding with a certain topic. Okay, so here are some types of visual media that we can use. So one is photography, paggamit ng camera, video, screenshots, infographics. Pag sinabi mong infographics, ito yung para siyang cartoon na merong information. Data visualization, so paggamit ng charts, kaya graph, comics, strips or cartoons, memes, visual, note-taking, etc. So kung makikita nyo dun sa mga picture na yan, familiar naman kayo dyan yung paggamit ng camera, yung comics na merong dialogue, tapos may dialogue bubble o kaya dialogue box. Tapos ito, yung uso sa inyo as mga kabataan ngayon, yung paggamit ng memes. Yan. And then, note taking. Halimbawa, paggamit ng notes kapag may nagle-lecture, yung iba diyan nagre-record na lang sa mga cellphones nila o kaya sa mga laptop, computer, or tablets. Yun na yung ginagamit nila. So, yun yung iba't ibang klase ng visual media. Visual meaning nakikita mo siya, nababasa mo siya, at habang nakikita mo siya, naiintindihan mo siya. Formally and informally produced visual media. These are visual media produced by formal organization such as schools, government, and established media publishing outfits are considered formally produced. So pag sinabing formally produced, mayroong organization na naghahandle sa kanya. Kagaya halimbawa sa ABS-CBN, sa GMA7, sa News 5. So sila yung tinatawag na formally visual media produced. And then other visual media are considered informally produced kasi walang organization na naghahawak sa kanila. Purpose of visual information. The primary purpose of visual information is to gain attention, create meaning, and facilitate retention. So, di ba tayo kapag halimbawa, mas nakikita natin siya, mas naiintindihan natin siya, or mas naniniwala tayo. So, ito yung purpose ng paggamit ng visual media. Kung ano kasi yung nakikita mo kadalasan, yun yung information na nagigain mo. Tapos, pag nakikita mo kasi siya, mas nadadrag yung attention mo doon. Halimbawa, pag merong bagong pelikula, panonoorin niyo ba yung pelikula kung halimbawa dark movie siya as in wala talagang characters, walang images na gumagalaw? 'Di ba hindi? O kaya kapag halimbawa, meron kayong nakikita na isang group ng mga sabihin na natin, isang group sa community niyo tapos ang aga-aga nag-uusap na sila. Minsan naiisip mo, nagchitsismisan sila. Kasi nakabase yun sa kung paano mo ba nakikita or ano ba yung nakikita ng mga mata mo? Yun yung nagbibigay sa'yo ng details or information na
kailangan mo. Tapos pag nakikita mo kasi siya, nabibigyan mo na siya ng meaning. Meaning in the way na sa kung paano ba sila kumilos kasi nakikita mo nga kung paano sila kumilos, paano sila magsalita, kung paano ba sila nagpo-provide ng information, or kung ano ba yung idea na pinapakita nila. So, nakikita mo sila visually. So, ito yung purpose ng visual information. So, makaka-gain ka ng attention kasi habang tinitingnan mo, parang nagiging interesado ka. So, nakuha na niya yung attention mo. Ganun. Tapos, bawat nakikita mo kasi nabibigyan mo siya ng meaning. Depende sa kung paano mo siya i-interpret. Visual design elements, the building blocks or basic units in the construction of a visual image. So, ito yung mga kinakailangan o ito yung nagki-create ng images na nakikita natin. So, una is yung line. It describes a shape or outline. It can create a texture and can be thick or thin. Lines may be actual, implied, vertical, horizontal, diagonal, or contour. So, kung paano ba nakikita yung isang linya? Nakatayo ba siya? Nakahiga ba siya? Nakapahilis ba siya? Kung gaano ba kakapal? So, isa yun sa element ng visual design. Next is yung shape. Usually a geometric area that stands out from the space next to or around it, or because of differences in value, color, or texture. Shape may also be organic. So, ito naman kung paano ba ginamit yung shape or hulma ng isang bagay sa paggawa mo ng visual design. Third is yung value. The degree of light and dark in a design. It is the contrast between black and white and all the tones in between. Value can be used with color as well as black and white. Contrast is the extreme changes between value. Sa value naman, ano ba yung gusto mong bigyan ng emphasis? Ano ba yung gusto mong bigyan ng, kumbaga, ano yung gusto mong nag stand out? Yun yung tinatawag nating value. Meron din tayong texture. Texture is the way a surface feels or is perceived to feel. Texture can be added to attract or repel interest of a visual element. So, kapag texture naman, halimbawa nakikita mo siya, mag-refer tayo sa isang painting. Pag halimbawa, nakikita mo siya, dun mo mapi-feel, hawakan mo yung painting, kung ano ba yung texture niya, kung makinis ba siya, magalas, and then next is color. Determined by its hue or kung ano man yung color na ginamit, intensity, and value. Form, a figure having volume and thickness. An illusion of a three-dimensional object can be implied through the use of light and shading. Form can be viewed from many angles. So, pag sinabi mo naman siyang form, ito yung pinapakita niya kung gaano kakapal yung ginamit na element dun sa visual design. So, pwedeng three-dimensional project na parang nakikita nyo na yung square, hindi lang siya four sides. So, makikita nyo yung harap, likod, loob, labas. Ganun. Visual design principle. Consistency of margins, typeface, type style, and colors is necessary, especially in slide presentation or documents that are more than one page. So, halimbawa, pag gagawa kayo ng presentation, di ba, halimbawa, pinagagawa namin kayo ng mga video, pinagagawa namin kayo ng mga anything na visual presentation regarding dun sa lesson ninyo. So, yung kailangan meron kayong consistency. May bilang kung ilan ang margin sa kanan at sa kaliwa, kung anong klase ng font ang gagamitin at kung anong font style, tapos kung anong kulay. Next is balance, a feeling of visual equality in shape, form, value, color, etc. Balance can be symmetrical and evenly balanced or asymmetrical and unevenly balanced. So pag sinabi natin balance, pantay ang kaliwa, pantay ang kanan. And then, kung ang bilang ng malalaking element na ginamit nyo ay apat, dapat pantay din yung bilang ng maliliit na elements na ginamit niyo. So, dapat balance sila. Third is
Center of interest, an area that first attracts attention in a composition. This area is more important when compared to the other objects or elements in a composition. This can be achieved by contrast of values, more colors, and placement in the format. Kapag kasi tinabi mong center of interest, kadalasan ito yung gusto mong bigyan ng diin or ito yung gusto mong bigyan ng atensyon. So, ito yung nagniningning sa lahat. Kumbaga siya yung pinaka-star dun sa visual design na ginagawa mo. Siya yung nag stand out. Next is harmony. It brings together a composition with similar units. For example, if your composition is using wavy lines and organic shapes, you should consistently use this type of lines and not put in just one geometrical shape. So, kung gumamit kayo ng wavy lines, dapat gagamitin nyo rin siya up until the end. Contrast offers some change in value, creating a visual discord in a composition. So, dapat nagko-contrast siya, nababagay. Directional movement, a visual flow through the composition. It can be the suggestion of motion in a design as you move from object to object by way of placement and position. So, yung gawa nyo dapat, meron siyang focus or meron siyang visual flow. Parang pag gumagawa kayo ng report, kung ang topic mo ay tungkol lang sa kung anong effect ng coffee sa nag-aaral na estudyante, dapat yun ang nilalaman ng report mo. Hindi ka pwedeng mag-step up sa ibang details and information na wala namang kinalaman dun sa topic mo. Rhythm, a movement in which some elements recur regularly, like a dance. It will have a flow of objects that will seem like the beat of music. So, rhythm naman, kumbaga kung ito yung movement na ginamit mo, dapat consistent ka. Perspective, this is created through the arrangement of objects in two-dimensional space to look like what they appear in real life. So, di ba meron tayong tinatawag na three-dimensional objects or two-dimensional objects? Kung ano man yung itsura nun sa real life, dapat ganon yung magiging interpretation mo sa kanya. In summary, visual information in media encompasses materials like images, videos, and infographics used to convey messages and facilitate learning by engaging the students, sights, and understanding. So everyone remember na kung ano man ang nakikita ng mga mata ninyo, gumamit man kayo ng mga pictures, video, infographics, laging tandaan na dapat ipakilala nito or ipakita nito kung ano man yung message na gusto nyong iparating. So kung anong nakikita nila, dapat sa nakikita pa lang nila nababasa na nila kung ano ba yung gusto nyong message or kung ano yung gusto nyong malaman nila tungkol sa isang certain topic or tungkol sa isang idea na gusto nyong i-present.